tsaka yung consequences ng bata, yung pag-ano ng bata, paglilay, okay? Yung pagbubuntis mo, consequences yon. Para hindi ka mag-burn ng child, kung ayaw mo mag-burn talaga ng child, maraming solution tayo dyan, contraceptives na tinatawag natin doon. Alam mo yung contraceptives, condom sa lalaki, condom sa babae, yung pills, yung abort, yung date. May sinusunod din tayong calendar para hindi ka mabuntis. Lahat po yun ay 100% accurate and effective. Yun po, nababawasan lang po yung effectiveness 100%. sa paggamit. Sa paggamit po, nababawasan yung 100%. Sa paggamit po kasi, paggamit. Sa paggamit. Asang bagay, pagka mali ang paggamit mo, hindi yun 100%. Kung di ka marunong gumamit ng contraceptives, mawawala din yung porsyento ng 100% na yun. Pangalawa, ang sagot ko dyan, ang ina-advocate mo kasi, yung abortion kanina. Kaya di tayo nagkakaintindihan, abortion yung sinasabi mo. Then, mo lang nilagay yung bodily autonomy tsaka ibang gusto mong rights ng babae sa end na. Sa sa pag-away-away nyo na. Kaya di kayo nagkaintindihan. Kung abortion lang pala, hindi po sagot, di lang po sagot ang abortion. Kasi hindi yung sagot. Tandaan mo, di yung sagot sa lahat ng problema ng babae sa katawan. Wala naman nagsasabing sagot yun, Lodi. Wala naman nagsasabi, Lodi. Pwede bang pa-next naman, ang haba na nung You're not sinabi making ni any Lodi. sense. You're not making any sense. Can we move forward now? No, Pwede ang bang, abortion po kasi hindi lang po yun yung Yung mga sagot bagong natin. akyat naman, 1 minute Oh, na sige, lang po, sige. patapusin natin. Tapos na po ako. Ayaw mo naman patapusin. So, tapusin ko na rin po. Salamat. Not making any sense. Ako wait lang, bababa na rin kasi ako. Pero I think, alam mo, Miss Ye, hindi talaga tayo mag-agree dito. Kasi 2023 pa tayo debate na ito abortion. Hindi talaga siya. Never talaga tayo mag-agree. Pero siguro magsasorry na lang ako more na sigawan kita. Pero I've always had respect for you. Pero I think we will never really come to an understanding. Agree to disagree naman, I think Gabi. yun ang... Gabi naman tayo ganyan. Ayun. Ako naman. Anyway, bababa na rin naman ako pero let me just sum up. Pero ang saya nito this up. naman. Ay, sige na. Ito, sayang. Blind. Ay, hello. Mabilis May ano sana ako eh. Ano ko na Ako, lang. pwede bang sandali lang din ako habang Wait nandiyan lang, ka pa, Miss A. i-upload ko na Kasi lang. yung sasabihin ko, address siya sa'yo eh. So kung bababa ka, sayang din yung upload ko. Kasi yung Hindi ka nakabasa argument, may ako doon, comment ako doon sa mga naging argument mo, mabilis lang. Kasi yung una mong argument, sinasabi mo na kailangan bigyan ng karapatan to decide sa kanyang sariling katawan, yung babae. Alam mo, So, kung hindi siya body part lang ng babae, teka lang, lahat ng i-address ko lahat ng argument. Kung ibang being siya, meaning yung woman is a separate being from dun sa fetus, ibig sabihin, magkaibang entity yun. So, yung decision making ng babae, outside na siya, kasi ibang being na yung fetus. Yung isa mo pang sinabi naman na yung right to life, hindi lang pero that's a leap of logic na kapag hindi ka nag-abort, conclusion mo na agad na magkakaroon na siya ng happy life after niya makapag-abort. That's a leap of logic. So, hindi porke nag-abort ka, magkakaroon na ng karapatan yung babae. So, magandang buhay. So, Okay, hindi yun pwedeng. Tapos, lastly, hindi rin siya, it's also a leap of logic na kapag tinuloy mo na ipanganak yung baby, hindi ka nag-abort, no? Meaning hindi ka nag-abort, hindi ka na magkakaroon ng happy life. Since hindi naman natin alam yung future, it's possible pa rin na kahit ituloy niya yung panganganak ng baby na yon, magkaroon pa rin siya ng magandang buhay. ang point is both magkaroon yung ng babae karapatang tsaka yung mag-isip sa sarili. Alam bang part na yeah. hindi So sino yung Anong part sarili, na- 'di ba? okay. Yung bang baby being to decide for herself. Aling part ba doon ang hindi na self ba niya yung fetus? Hindi naman ibig sabihin, o di ilabas mo yung fetus kung tingin mo mabubuhay yun sa labas ng So babae. hindi siya pwede mag-decide
sa kanya lang siya pwede mag-decide. Hindi niya pwede desisyonan yung buhay ng fetus since hindi naman niya yung buhay. So, ibig mong sabihin, sino magde-decide doon pala, hindi pala yung katawan niya? O di alisin sa katawan niya, tapos buhay ilagay sa katawan Ganito niya. kasi yan eh, hindi porke hindi wala ng capacity mag-decide ang isang buhay, aalisan mo na siya ng O karapatan. sino okay. Okay, ganito ha. Ganito. Sabi mo, yung fetus kamo ay may karapatan. Yung babae, hiwalay sa karapatan niya yon. Di ba? Sabi mo, hindi yung part ng... Since ang argument mo, magde-decide ka lang sa sagot. own body mo. Ang Sa own sabi body mo lang. Ang sabi mo, sagutin mo ko, focus tayo. Ang sabi mo, yung fetus ay di part ng katawan ng babae. Tama? Separate din siya. Ibang... May karapatan yung fetus. Tama? Mm. May karapatan ba yung babae? Kasi separate sila eh. O, karapatan niya mag-decide in her own body. Hindi sa ibang body. May karapatan siyang mag-decide sa katawan niya. Yung kanyang bang uterus ay parte ng katawan niya. Parte ng katawan niya yan. Pero Eh, yung... kung merong nakalagay doon sa katawan niya, sa uterus niya, may nakalagay na hindi niya gusto. Dapat ba tanggalin niya kasi katawan niya yan o hindi? May karapatan ba siya o hindi? Hindi. Wala siyang karapatan since uterus na yun eh. ganito, explain ko sa iyo Since yung pagtang... Focus Teka. tayo. Sandali lang. Sasagutin niya kita. Ba't tayo mo pasagutin? Sagutin mo ko. Sabi mo, ang bodily autonomy ay karapatan na magdesisyon para sa kanyang katawan at parte ng kanyang katawan. Yung uterus, bahay bata, karapatan, katawan ba yan ng babae o hindi? Ganito, pasisimplihin ko. Para maintindihan mo, Missy, yung sagot ko. Wala nga, pero mag-explain ako. No, wala. Ayan na, no, wala. Wala, no nga. Yung uterus ay parte ng katawan ng babae. Parte yun. Okay. Kung merong halimbawa tumor doon sa uterus na yun, may tumor doon sa uterus. May karapatan ba yung babae? Ano yan? Equivocation na agad yan. Sandali lang. Missy, that's a May logical karapatan fallacy. ba? Yung tumor, iba yun sa isang human being. Ini-equivocate mo yung tumor sa human being. Hindi mo ko sinasagot. May karapatan ba? May karapatan ba? May karapatan ba ang babae? Ini-equivocate mo ngayon yung tumor May sa karapatan human ba life. yung babae na alisin Oh yes, yung may tumor o karapatan. hindi? Kaya lang, Okay, malayo na yun sa okay. topic natin. Okay, may karapatan. Kung yung babae ay may karapatan sa kanyang uterus, pwede bang tanggalin niya ang isang bagay doon na ayaw niya? Yes or Teka, no? sasagot ako. Pwede bang mag-explain ako? Yes or no Hindi, lang. mag-explain Yes mo or na. no? Yes or no lang. Hindi mo ako pwede ikulong dyan sa yes or no. Yes Hindi or no pwede. lang. Teka, Yes or no pasalitahin mo ako. Ganito kasi yan, no? Saka tumor. Ganito kasi yan, no? Pwede ba ninang magsalita ako para maintindihan na agad ni Missy kasi humahaba eh. Sandali lang naman yung sasabihin ko. Ganito, lahat tayo may karapatan gamitin yung katawan natin. As long as hindi ito makakaapekto ng masama sa ibang being, sa ibang tao. For example, yung kamay mo, pwede mo gawin kahit ano gusto mong gawin sa kamay mo. Pero kung susuntok ka na ng ibang tao, halimbawa susuntokin mo si Ninong Lu, since ibang human being si Ninong Lu, na meron ring sariling karapatan, kahit pa may autonomy ka sa body mo, sa hands mo, na sumuntok, wala kang karapatan manuntok ng iba. Ngayon, doon sa uterus na sinasabi mo, teka lang, ibabalik ko muna doon sa uterus. Doon sa uterus na sinasabi mo, kahit pa may karapatan yung babae sa kanyang uterus, if makaka-apekto yung action niya sa uterus niya na masama sa ibang human being like yung fetus, wala siyang karapatan gawin yun. Since in effect, kapag may ginawa sa uterus niya, affected yung ibang human. Blind. Pag sinabi ng estado sa'yo na, okay, blind, papaputol ko yung titi mo, payag ka ba? Hindi. Kasi para hindi ka naman kaanak. Again, Sorry. ini-equivocate mo yung body part na part ko yun. Di ba? Bakit kapag babae? Sila, Ninong. Ang layo nung tanong mo, Miss A. Napaka-illogical nung mga tips sa sabi mo. Pag-decide sa katawan niya. Bakit pag lalaki? O di ba? Pag lalaki ayaw mo. Bakit pag babae? Miss Yay! Hindi tao yung pitutoy ko. Bakit yun yung... Babae,
Di ba? Bakit? Kapag babae, meron Michelle, para sa'yo ba tao yung bitutoy? Nanay, Di ba? pala to ang baby. Di ba? Wala pakialam, diba? Di ba? False equivocation. Di ba? False Kung ang equivalence braso, yan. braso kapag lang ng babae, nanay ito gusto nyo, pinag-uusapan kapag babae, inaalisan nyo ng karapatan mag-decide sa katawan Hindi, niya. Gusto nyo mali, estado. mali yung binigay Ay, mo. nako. Kapag lalaki, ayaw yung nyo. binigay mo. O, di ba? O, di ba? Ang counterpart, Bakit sabihin? wait, Halimbawa, teka lang, sabihin Michelle. ng Kaya pala ganyan yung posisyon mo, Michelle. Ine-equivocate mo yung bitutoy sa tao. Ako muna ang sasagot. Ako muna ang sasagot. Teka lang. Mali kasi ang binigay mo. Ang counterpart, ninong Wait lang, paulitin muna natin si Miss Yai. Bakit Tapos kapag na po. Wag na, teka lang. sasabihin? Kapag Hindi yan ang rason. Ang o, di ba? counterpart Yan ang ng problem sa inyo. Kapag babae, ay naalisan nyo ng counterpart ng vasectomy sa babae ay hysterectomy. Hindi yan yung abortion. ang problema sa inyo, Ang counterpart nagiging ng technical kayo vasectomy kapag ay lalaki na. hysterectomy. Yung pagbigyan. 'Di ba? Pag sinabi ng estado Hindi, o mali kayong mga kasi yung lalaki, binigay mo. o kayong mga lalaki, puputulan kayo ng ari nyo. 'Di ba ayaw nyo kasi bodily autonomy. Ine-equivocate mo yung ari sa tao. Michelle, ano na kasing logic? Tapos sagutin Yan niyo ang yung ano. problema sa inyo. Yan ang Hindi problema. magka-equal ang Yan buhay ang ng tao. problema sa inyo. Kapag lalaki, Ninong, pakimos ayaw mo na si ayaw Miss nyo Yel. mapa-interfere Pakimos sa mo na si estado. Miss Kapag babae, gusto nyo i-interfere ng estado. Wait lang, Di ba? Lahat. False Ninong. equivalence Hindi, kasi mali sinabi kasi yung mo, binigay mo na fallacy yun. example, hindi yan. Ayaw nyo i-control. Fallacy nga kasi yan, Miss Yal. False Counterpart ng equivalence. vasectomy, ang counterpart ng vasectomy ay hysterectomy, hindi Regardless, abortion. Gabi, that's not the argument. Regardless, Ang ano tinatanong mo? ko dito, ang tinatanong ko dito, bakit ang karapatan ng mga babae ino-overpower? Diba? Diba? Fallacy yan. Ano kasi, Diba? wait lang, Diba? gate Bigla ka kayo ba? nagalit. False Ang problem sa inyo, false What a kapag lalaki equivalence sa yan. Hindi, karapatan, fallacious kapag kasi yung babae, walang argument karapatan. mo. Hindi naman Ayaw yan. na walang karapatan ng bodily autonomy ang mga babae. Pero pagkatapak Magpaano ka? Michelle, kumalma ka, Michelle. gusto nyo. Di ba? Magpasalita Bakit? ka. O sige, Bakit? magpasalita ka. Bakit ayaw nyong pakontrol Masakit ang ba katawan yung ng lalaki? katotohanan, Michelle? Lalaki, bakit yung mga babae ang inyong isisentrohin? Bakit binibigyan nyo ng karapatan ang mga lalaking magdesisyon para sa kanyang sarili, pero ang mga babae, hinaalisan nyo ng karapatan? Sige nga, Ang problem sa inyo, counterpart ng pagputol sa ari ay pag ano ng hysterectomy. hindi nyo nire-recognize ang karapatan ng mga Ulit-ulit lang naman kababayan. sasabi ni Michelle, hindi Yan pa ang ba siya problem pwedeng sa inyo. i-mute? Pagkatapos siya Yan ang magsalita. problem sa inyo. Gusto nyo kontrolin ang katawan ng mga kababaihan, pero katawan ng mga kalalakihan, ayaw nyo Nakuha na natin yung point niya, paulit-ulit lang. Nakuha natin ang sagot. Hysterectomy. That's not the point, Gabi. We're not abortion. asking what's the counterpart. Mali ang punto mo, mali Ang ka. dinadrive ko dito, Gabi, ang klase dinadrive ko yan? dito Lahat na is nga the right nagsasabi to sa'yo, decide for false your own equivalence body. ka eh. Ayaw Ang mo kailangan. sinasabi natin dito, it's not the equivalency. Ang sinasabi ko dito is the right to decide for your own body. It's not whether it's Kaya nga, that begs the question. Not here is the right to decide for your own body. Yun yun. Mag-isip ka, Michelle, body part mo ba yung When it fetus? comes to deciding for your own Kung body, body mo pa ba yung fetus? Body mo pa ba po? babae, wala. Diba? Alam nyo, Michelle, mag-isip ka mo. I think we have already heard Miss Ye's Gabi, please mute Miss Gabi. Ye kasi hindi niya Ang naiintindihan. problem sa'yo, hindi. Teka lang, I'll give Ang you problem 5 sa'yo, minutes. hindi. You give me also 5 minutes. I'll let you counter me. Nagbigay ka ng justification.
yourself. Hindi, Mute ka kasi ang muna. sinasabi mo Teka lang, nga, hindi ka Baba tama na. dito. Lahat kami dito. Thank you, Ninong Pagakit. Tayo kasi nagsisiruin ka sa Bye. technicality. Ang pinupush ko dito is the right to decide for your own You're in a body. debate. Yun lang You're ang in a punto debate. rito. Sasabihan ka na nga false equivalent sa argument hindi mo. yun eh, hindi yun eh. Whether it's vasectomy, hysterectomy, hindi yun ang punto. Ang punto rito, regardless, Gabi, o sige, wag Ari, putulin natin kamay. Kamay, wag Ari. Kahit na kamay, tangi. Parehas lang yun. Yan ang sinasabi natin dito. Please Ang mute sinasabi her. natin, Please mute her. Hindi niya naintindihan. Fallacious ang argument niya. Kahit kamay, kahit ari, kahit braso, ang dapat counterpart niyan sa female, puputulan din ng babae ng braso, ng hita, puputulan siya ng ulo. Yun ang counterpart yun. Yun ang correct na na counterpart. You're talking about abortion. Buhay ng fetus ang pinag-uusapan natin kung ang counterpart not the body part, Gabi, not the bakit ka Oh, nagsisimulit sa stop body using part? that argument Ang kasi mali. sinasabi ko dito is the Stop right, the using right, that the right, argument. the right, the right, Oh, di why- Gabi. why will you The use it? right to Why will decide you for use your it kung own tama pala body. siya? The right to Oh, decide for wala your na own akong masabi. body. Oh, sige. The Oh, right sige, to go. decide for your own body. Gabi, Hindi niya bakit katawan ka yung fetus. bakit Hindi niya ka, katawan yung bakit fetus. ka, Hindi niya katawan bakit yung ka fetus. Hindi niya katawan yun. Hindi niya Bakit ka katawan- hindi niya braso yun. Bakit May ka question ako. nagsisiro? Ang problema question kasi, ako. nag-zeroin kayo sa technicality. Ang pinupunto natin dito, kapag lalaki, hindi pwedeng mag-interfere ang state. Kapag babae, nag-i-interfere ang state. Yun lang ang pinupunto natin dito. Kapag babae, hindi ka pwedeng mag-decide. Kapag lalaki, pwedeng mag-decide. Yun lang yun. Wait lang po. Kasi ang babae may capacity to make a human. Kasi ang Wait Ang babae lang may po. capacity to have a pregnancy. Ang balalaki walang capacity to make to have a pregnancy. Ano ka? Wait lang po. Call out ko lang po kasi yung Fallacious Act or yung Fallacious Statement, which is hindi naman po kasi siya equivalent dun sa pinag-uusapan po natin. ang point lang kasi natin dito is the right to decide for Wala your own kang point. body. Yun ang point. Mali. Ang point dito, Gabi, ang problema point sa iyo, dito, ang counterpart ng putulan ka ng are, putulan ka rin ng pepe. Yun ang counterpart dun. Mali ka kasi, ang tinitingnan mo kasi nakafocus ka doon sa ari. Hindi naman ang point doon, ang point doon yung is the right to ikaw ang decide, the nag-bring right up to ng decide, argumento the yan. right to decide, the Ikaw right ang to decide, nag-bring the up ng right to decide, the argumentong right to yan. decide, the Ikaw right ang to nag-bring decide, up the niyan. right to decide, the right to decide, the right to decide for your own body. Wala Yun nga lang siyang yun. right. The Zero right rights to over decide. somebody else. The right to decide. Zero rights. The right to decide. Zero The rights. right She to doesn't decide. have. She never The will. right to decide. Diba? Hello po. I think this is the time. Right. Mali ka. Aminin mo yun. Sabi dun sa Ayun po Wala na siya dapat si nun. Ninong. Si Ninong po muna. Ayan po. Okay po, both. Sige na. Maraming salamat po parehas. Masyado pong mainit. Wait lang commentary lang po tayo. Magbabalik lang ako ng mga tao. O dito, which is hindi kasali kanina. Komentary na lang po tayo muna sa pinag-usapan para po medyo humupa po yung pag-uusap nila. Pwede bang Hello, Missy. bigay lang ako, Sige, bigay ka rin ng comment mo. bibigay lang ako ng hindi siya false equivalence. Kasi ang pinopoint doon, hindi naman kino-compare ni Miss Yai. Doon siya, yun yung basis ng point niya kaya niya bring not up, and even yung medical field nag-agree na yung fetus ay consider na part ng gravid uterus ng babae. 'Di ba? So, tama lang yung argument ni Miss Yai, and I don't know kung bakit sinasabi na false equivalence siya. Ay, force wait lang. Hindi part na ng... Oh my gosh, wait.
I just wanna say, if hindi parte ng babae ang fetus, then bakit hindi ito nabubuhay kung wala ang ina? Why can't it live without its host? Kung hindi to parte. 'Di ba? Kung may sarili tong buhay, if may sarili tong buhay, then bakit hindi to mabubuhay without its mother, without its host? If may sarili tong buhay, 'di ba? Ito pa Leslie, no? Isa-isip natin. And bakit kapag nagkakaroon ng danger sa pregnancy na apektuhan yung mother kung separate sila? In all sense. Bakit naapektuhan yung mother, yung parent, 'di ba? So the fact na naapektuhan yung mother, they are connected physiologically and biologically. Masyado kasi nilang nililimit eh. Pati na sa contraceptives, kawawa palagi yung babae. Don't you know ang contraceptives is maraming side effects sa babae? Nagsasalita ka, choppy ka. Hello, ayan, okay na ba? Okay na. I just want to say, no, kasi yung argument is, dun sa may body, may rules, di ba? Body autonomy. Okay. So, bakit natin i-equivalent yung bayag versus dun sa ibang, sa fetus? Why? Kasi nga, sabi nyo, yung fetus is hindi parte ng katawan ng babae. When in reality, bakit hindi to mabubuhay kung wala ang katawan ng babae ay ng mother? So, we are talking here Kung may sarili about tong elective katawan, bakit abortion. hindi siya mabuhay ng wait lang, mag-isa? Wait lang. Ito kasi yung problema kanina pa. Which is elective abortion yung pinag-uusapan kanina. Ay, sa rape victims, yung mga ganon, mga abuse. Ngayon, lumipat tayo sa elective abortion, which is another topic na siya. Isa part na to. Eh, bigla-biglang may body, may rule. Sir Lou. So, Karoon ng abortion or bodily autonomy ang babae if na-risk na yung buhay niya or na-violent na siya or let's just say na-rape na siya. Doon nyo lang bibigyan ng option ng abortion yung babae kasi na-risk na yung buhay niya eh. 'Di ba? Mhm. At saka nakita ko rin dun sa sa stance nila Gabi kanina. Sinasabi niya na meron ding buhay yung bata. Pero Yung kanina, paano naman yung you suffering said, ng mga women? Paano naman yung mga suffering ng mga women, 'di ba? Yun yung nadi-disregard na ayaw ni Miss Yai. ano din po Sir Lo, you said about Buhay dun sa lang ang usapan. butterflies. Sorry, wait lang, mabilis lang to. Kung buhay lang ang usapan, yung sperm cell may buhay yun. Kapag nagmamasturbate ka, may pinapatay ka ba? ay, wait lang. Ko-call out ko lang din Okay. yun, Sensei. Wala pang buhay yun. Wait lang. Hindi pa yun. Moving, Ha? Ano? Yun living. Ano? Wait lang. Okay. I think by biology meron ng buhay yung sperm tsaka yung egg cell prior to the fusing during conception. Again? Prior to the conception, yung sperm cell and yung egg cell separately meron na silang buhay kaya nga namamatay yung sperm cell. 5 days lang yata yung tinatagal ng sperm cell. Which is equivalent mo sa human life? Topic kasi 'di ba life yung sperm cell may life. Kuya, human na po Kaya ba ako yung nag-point fetus for you? Ay, ano po ba? Ano po ba pinag-uusapan natin dito? Buhay po, 'di ba, ng tao? So what will you call that fetus? Ganito, it's part of the development, kuya. Highlight development. So ano po Hindi yun yung human. fetus? It's just a constitute Ha? of the development. Do you understand me? Yeah, actually I understand you. Pero ano po yung fetus na yun? Again? It's just the development of a human. Highlight development. It's not a human. Just part of the development, the constitute. Ah, so ngayon, ano po yung pagkakaiba nun sa real human? Consciousness. Sa siya, wala? Wala pa pong brain waves yun? Walang consciousness ang fetus. It can't reason out. Wait nga lang, ang gulo nung mic ko. Wait lang.
Sige, magsalita mo na. Wait lang, ang gulo ng mic ko. Okay. Dagdag ko lang sa sinabi ko kanina. Defines a human, kuya? Do you know what separates us from animal? It's Wait lang because daw, we Leslie. have the ability to think. We have consciousness. That's why we are not a fetus. Yeah. Sige, tuloy ko na ba, Leslie? Okay pa. Dagdag ko lang sa sinabi ko kanina, yung nakikita ko kasi dyan sa mga opinions nyo, or hindi, yung mga claims nyo, sinosolve niya yung problem ng women rights by abortion nga, di ba? Tapos sabi nila Ninong Lo at saka ni Gabi, meron tayong tinitingnan dapat na yung life ng baby din. So, yung pagkakakita ko lang dito sa tawag dito, sa solution nyo dun sa problem ng kakulangan sa women rights is abortion, is pinipili nyo maging efficient kesa tignan din natin yung life ng bata, which is okay. Nag-agree naman ako, pwedeng maging efficient tayo by abortion muna. Yun lang po. Pwede Just want to add Dahit na man, mabilis lang to, Leslie. Sa mga tumatawa dyan sa comment, according sa AI, sperm cell is a living entity. According to AI, wait lang po sa Sensei. sources natin. So, kahit AI sinasabi na sperm cell is a living entity, namamatay ang sperm cell. Just like bacteria namamatay. Okay, sa Hindi, opinion ko dyan is ano naman napaka-extreme naman ng example mong sperm Oh, cell. di po yan Saka, pwede. maging Sources na lang po tayo. Sources. Di po yan pwede. pasalita. Sige po, kuya. I just want to say first na tayo mga lalaki, we should not teach women how to use contraceptives. Huwag nating sasabihin ang problemahin mo is paggamit ng condom. Pero yung contraceptives, yung pills, kung paano nila gagamitin ng babae yon, we should not teach them about that because it's iba ang katawan ng babae sa katawan ng lalaki. Okay? We can't Ronzi, thank can't you po. teach them. Thank you. Pangalawa is, I just want to say dun sa abortion, ako, tinitingnan ko kasi yung abortion after the birth also. We should look at that also. Kasi you're sticking on the, nasa tiyan lang nung babae yung bata eh. How about the long term? Because you keep saying na yes, I'm pro-choice. I'm pro-life. But yung fetus kasi na nasa tiyan ng babae, wala pang life yon because hindi pa nakaka-experience na umiyak. Hindi pa na-experience tumawa yan. Hindi pa na-experience madapa. Whatsoever, any human experience right after birth. Okay? So, ang pinopoint kasi ni Miss Yai, yung babae kasi, may life na siya. She has already the mind, the thought. Unlike dun sa unborn na nasa sinapupunan niya na wala naman siyang kamalay-malay, walang alam, wala siyang idea kung tao ba siya o hindi. Okay? Kasi sinasabi natin na kapag na magpapa-abort yung isang babae or ang isang babae nagsasabi na we should legalize abortion, tawag dito, wag niyang gawin yon because it's life. Pero kapag ba naipanganak ng babae, yung bata, tas yung babae, hindi siya handang magpakaina, meron ba tayong magandang batas or magandang tawag dito, a beneficial for that kid to live a happy life? Wala naman, di ba? Tapos para kasing nire-risk nyo yung buhay ng bata kapag labas niya sa sinapupunan na magkakaroon siya ng mga parents na ayaw sa kanya. It's just slowly killing also the kid or the child. Now, kaya ang mga babae, they are resorting to abortion and they want abortion to be passed and legalized so that they can have an option, okay? They can have an option to choose whether to be a mother or not. Yun lang din kasi yung ang limit kasi nung idea na tinitingnan lang natin na yung bata is nasa tiyan. Wait. Tingnan niyo Sorry. din kasi. Sorry. Ano lang, i-wrap ko na, okay? Tingnan din kasi natin yung long term.
Hindi lang 9 na buwan nabubuhay ang bata, okay? Kapag naipanganak mo yan, kailangan mo turuang magbasa, kailangan mo turuang maglakad, kailangan mo turuang magsalita yan. Ngayon, kung yung babae, yung nanay, hindi niya kayang maging ina, hindi niya kayang gawin lahat yon, bakit niyo ipapahamak yung buhay ng bata sa labas ng sinapupunan kung meron siyang chance na hindi na mabuhay at all para hindi na mahirapan? Yun lang yun. Can I say something about this? Wait lang Can I say something? Sige nga, kayo na muna. Minds go. Ako muna, ano. Ako muna blind. Ano lang 3 minutes lang, mabilis lang tulo no. So isahin ko lang no. Yung reason ng pag-akyat ko kasi naguguluhan din ako. Sabi kasi kanina ni Miss Yai na yung mga unborn child ay merong karapatan dito sa bansa natin. Mas mataas lang yung karapatan nung mga nanay. Sinabi niya yan, merong hierarchy no doon. Pero sa same breath, sinabi niya rin na pwedeng parang tumor lang ang mga bata sa sinapupunan. No, pwedeng tanggalin. Gumawa pa siya ng example kay Blind, yung ari ni Blind puputulin. So imagine no, yung disconnect doon sa argument na yon. Interesting din na sinabi nito ni Leslie kanina na yung mga sperm daw walang buhay. Pero ang sabi nito ni Sensei Ilu, ang sperm ay living entity. Tapos, ang sinasabi naman nito ni Hitman, yung mga bata daw, buhay lang after birth. So imagine, no, magkakaiba sila ng... Mali ka ng sinasabi. Wait lang, Hitman. Life. Nasatapa Oh, ako. no, Wait lang. Tinatwist nasatapa mo yung ako. sinabi ko, Minds. Hindi. You're twisting what Wait I'm lang, saying. Wait lang. After Wait lang. yung Ito yung Baka sinabi kasi sabihin ng mo. tao kung ano Wait lang. sinasabi ko eh. Nasatapa ako, Hitman. Ang sabi mo, Hitman, ito yung eksaktong sinabi mo. Sabi mo kanina, hindi pala na-experience madapa. Hindi pa sila buhay. That's what you said. So imagine Narinig ko rin yun. Tama yun. Apat kayo dito na magkakaiba kayo ng sinasabi pagdating sa buhay. Isa pa, no, yung part ng development lang daw, yung pagiging fetus sa sinasabi ni Leslie kanina, no? Kasi ang mga tao daw, merong consciousness. Kaya para daw masabi na buhay ka, kailangan conscious ka. Kaya ang sinabi niya ng sperm ay walang buhay. Which is, pinabuloan na ni Ilo, nakakampi niya, no? Interesting. So, sila yung nag-aaway sa sarili sila ng mga argument, no? Sabi niya pa, humans have ability to think. Hindi lahat. Okay, hindi lahat ng tao may ganun. Dapat alam mo yun. Okay, tas meron pang isa, sabi ni Hitman, dapat daw yung mga lalaki, hindi turuan yung mga babaeng mag-contraceptives. Okay, sige, grant natin. Pero tanggal din natin ang karapatan yung mga babae na turuan yung mga lalaki gumamit ng condom. No? Huwag nating iyan yun. Tapos yung kanina nagtitrend na, na men should not have any rights to say dun sa sa katawan ng babae, no? Logical lang yan kung bakterya ka. Pero kung tao ka, tapos nabuo ka sa pamamagitan ng dalawang opposite sex, no, na tao rin, then may karapatan dapat yung lalaking partner mong bumuo doon sa fetus na nasa sinapupunan mo. No? Kasi hindi ka naman bakterya, hindi ka naman halaman. Katakataka ka ba? Ganyan ka ba mag-replicate? Pinuputol mo daliri mo, tapos tumutubo yung daliri, nagiging tao. Di ba? Hindi naman, no? Pinakahuli, no? Tanong to sa lahat ng pro-abortion, no? Bakit hindi compatible ang abortion sa bansa natin? Ulitin ko yung tanong, ha? Bakit hindi compatible Because of religion. sa bansa Kasi natin? conservative country po tayo. Mali yung sagot. Thank We you. wanna be conservative country. Next Alam mo naman ba ako, kasi diba? conservative? Yung una, yung hindi daw nagkaroon ng false equivalence, yung kanina, yung equivocation. Ini-equivocate ni Miss Ye yung mga body part kagaya ng ari, ng tumor, at iba pang body parts sa isang distinct human being. Kasi binigay niya na nga noong umpisa na yung isang fetus, ibang being siya. So distinct human being yon. So it's not a body part. So yung may body, may role, sa buhay ng fetus. Yung isa pang argument kanina na reliant or dependent yung fetus sa ina, therefore hindi siya separate na sa gatas, sa nurture. Kapag wala yung mga yon, hindi rin mabubuhay yung baby. So kung gagamitin mo yung ganyang logic, ibig sabihin yung baby part ng gatas.
Pero hindi kasi dinedetermine ng dependency kung ikaw ba ay isang distinct na entity, no, or being. No, walang kinalaman sa dependency kung ikaw ba ay distinct o hindi. Yung identity ng baby na makakaranas ng pagkataba after niya manganak, hindi yun nagbago. Siya pa rin yung fetus. Kaya lang nagkaroon ng development na dati wala pa siyang kakayanan madapa nung fetus siya, and then after niya ipanganak na pwede na siya madapa, pwede na siya mag-isip. Yung identity ng fetus at yung identity ng baby na nakaranas madapa, walang nagbago doon. Siya pa rin yung entity na yun. Therefore, yung fetus, human being siya. Hindi siya body part. Kuya Bla- Anong tawag na to? Ibig mong sabihin, habang nasa sinapupunan siya, hindi pa siya Tus po. Hindi po being yun. Hindi, walang distinct. Months, Okay na ano ba po yung yun, mic ko? day po yun, months. Week po yun, yung fetus. Wait lang, okay na ba yung mic ko? para sa iyo ba yung pinanganak, yung identity niya as a yung being niya as an human, hindi ba siya yung fetus? Hindi ba siya yung pinanganak? Magka Human being. Define mo ang human being muna. Yung taong, a human being is it's a species Sige. na may ability na to reason out. Have consciousness. Actually, maganda yung, tulungan kita Leslie, no? Maganda yung definition ng ano, no? Maganda yung definition ng Oxford Dictionary about human being. Human being is defined by Oxford Dictionary. Homo So sapiens. nagbabago yung identity kapag lumabas na sa puwerta. Sige. Mabilis na tanong lang, Klein. Yung fetus ba Homo sapiens yun? Category wise. No. Yes, kasi hindi nagbabago ang identity nun. Anong species siya Yung bago siya pinanganak, Homo sapiens? tsaka yung fetus, siya rin yun. Parehong identity yun. So posible pala no, na both Homo sapien parents can produce another species. Posible yun sa biology. Oh. Oo. Hindi Ano? posible yun. Evolution. Paano naging posible yun? Ulitin ko yung tanong ha. Homo sapiens yung nanay, Homo sapiens yung anak, nagtalik sila, merong nabuo. Yung fetus na nabuo, sabi nyo ay hindi Homo sapiens. Anong species yun? O anong species yun? Oo. So, even yung sabihin, yung species nagbabago kapag lumabas na sa puwerta ng babae. Random ba yun? May roleta? Pwede ba So, na pagka ano? Habang hindi pa pinapanganak, pinagdadasal mo, sana human tong ilabas ko. Ganun ba yun? Healing mo yun, ganun. Sana anak ko paglabas butterfly, ganun. Bacteria daw siya, B. Okay, ganun. aray. Oh my God, oh my So God. yeah, so Sensei. again as defined by Where's the common Oxford Dictionary, sense? Oh human my being God. is man, woman, child, species of the Homo sapiens. Yun yung Leslie. pinaka-concrete definition. Walang Kaya nabanggit, nga, walang nabanggit, Yung Walang yung nabanggit na identity fetus. na, Ito, sensei. walang nabanggit na Hello, fetus. hello. Ito, sensei. yung Homo sapien na binabanggit mo, siya rin yung fetus. Hindi nagbago yung identity niya. Ibig sabihin mo ba ibang identity yung pinanganak doon sa fetus? True. Sensei. Leslie, huwag mong sabihin. Siya rin yun eh. Kasi Explain muna yan. you cannot insert common sense sa biology. Leslie, Sensei, itong tanong ko sa'yo, sabi mo kanina, Oxford Dictionary ang nagsabi, is human species o species ng Homo sapien. So yung anak niya, which means species niya yun. So human being yun. Define mo yun. Kahit wala tayong fetus. Oh. Species pa rin Yung anak fetus, nila.
Oh, ano yun? Ibang species Yung pala yun. fetus. Pala species Yung tao. fetus, ano definition mo ng fetus? Scientifically, ano definition mo ng fetus? Ito, ang fetus po kasi, dinefine ni Gabi, yan po yung development, yan po yung araw niya. 3 weeks. Mali. 3 weeks. Mali. Fetus. Ang Ano siya? scientific definition ng fetus ay unborn offspring of viviparous animal. Paano mo yan dadalhin sa classification na human being yan? Yung unborn offspring of viviparous animal. Alam mo ba, ang Yan yung fetus- scientific definition. Ang accurate definition ng fetus, unborn offspring of viviparous animal. Kasi kahit Oh, yung ito, kabayo ito. may fetus, Ito yung ang sense aso niyan. may fetus, Diba? yung pusa may fetus. Animal. Yung fetus na yun yung yun yung animal being. Species ng sarili na ng silang dalawa. So, pagka sense yun homo sapien, edi homo sapien being yun. Di ba? Labas na tayo doon. Labas na tayo doon. Sensei, labas na tayo doon. Tatanungin kita. Sinabi mo kanina, Then, sperm, ang sinasabi nyo, iba yung identity ng fetus doon sa Homo sapien na pinanganak. Yun ang cell sinasabi nyo. Magkaiba sila ng identity. Narinig ba ako na maayos? Hello. Oh, yeah. Opo. Ayan. Ninong- Wait lang ha, question ko lang kasi. Explain ko lang quickly, Ninong Luis, explain ko lang. So, ang pinupoint ko dito, ang fetus, meron siyang potential na maging human being after birth. Nakukuha niya yung potentiality na maging human being after birth. Pero, wait lang, bago siya ipanganak, hindi pa siya classified as human being. Gets mo? Ang sinasabi mo lang, may stages ang human being. May stages, pero lahat yun, human being. Maging human being. Kahit yung fetus, human being yun. Nanganak, walang nagbago, walang dalawang being na ang fetus ibang being, yung pinanganak ibang being. Siya rin yung pinanganak. Ang makukonclude mo lang, may stages ang pagiging human. Mag-start ka sa pagiging fetus, then ipanganganak ka, magiging adult ka. So meron development stage ang pagiging human. Hindi mo i-conclude na magkaibang entity, magkaibang being yung fetus, tapos pinanganak, naging human. Hindi ba, Sir Blind, contradictory yan? The fact na sinabi mo na merong developmental stage ang pagiging human, you're already saying na merong potentiality na nagaganap. So, ibig sabihin, yung nabuo through conception, hindi pa siya actualized na human being kasi nade-develop pa siya over time. Gets? So, nag-agree ka lang sa pinupoint ko na, iba na yan. yung fetus, Ini-equivocate hindi pa mo siya na human naman. being. Hello. As a human, may stages. May puberty, may adolescence, may childhood. Sira pa yung mic May mo. stages Ako ang yung pagiging hindi human. marinig, ah. Bolo, silo naman, silo. Pero lahat yung human. Wait lang. Sabi ng blind, silo mo. Wait lang. Bakit i-equivalent nyo yung isang bagay which is ginawa ng dalawa? Ito lang Yung kasi, sabi ko kanina, kaya nga po, again, like I said kanina, na yung fetus, development po yan ng human being. And magiging human being lang yan if a mother choose na ipanganak yun siya. Pero if Nag-agree ka na na human yan. Agree. Nag-agree ka na na human yan. Kasi sabi mo, development yan ng human. Hindi human pala yung nagde-develop. ang question, Define niya kasi human pwede being. ako, Wait. Para hindi kayo Ninong, pwede ako muna magsalita. oh my gosh, Jesus Christ. Nag-agree ka na, Leslie, na human yung fetus. Kasi sabi mo, sa statement mo, development yan ng human. So therefore, ang nagde-develop pala, human yun. Human yun. Pero meron siyang stages. Sino ba? O di human pala yung fetus. Sino bang hindi? Kaya nga, like I said, magiging human being lang yun if a mother choose na ipanganak siya. Kahit hindi pa siya ipanganak. Ang human being. Hindi, fetus lang siya. If hindi siya Like pinanganak. magiging sisiw lang. Sorry, magiging sisiw Development lang yun yung siya. Part of the development. Hindi siya magiging sisiyo. Question nga. magiging sisiw lang after mapisa yung wait lang, itlog. wait lang. Parang ganyan yung pinopoint namin. Hindi mo pwedeng tawagin na, hindi mo pwedeng sabihin, may sisiw ako dito, tapos
itlog yung